May tanong sa akin. Hello Sir Rai, good day. I've been following you lately and maganda po ang mga content nyo. May tanong po ako, paano po kung may natanggap kayong email from Bangko Sentral, nakakasuhan ka ng small claim? Thank you po, ulit napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung gaano katotoo yung natanggap po ninyo na mensahe na pati daw po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay maghahabla sa inyo ng small claims. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan po utang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po, sumusunod po kayo sa ating mga video and maganda yung mga content niyo. So, well, maraming salamat po. No? At sana nga po nakakatulong yung ating mga video. No? Para po kahit papano, maibsan no? Yung mga nararamdaman po nating anxiety and depression na dulot po no? Nung panghaharas po no, nitong mga bugok at abusadong online lending apps. At hindi lang po yun, kahit papano meron ho tayo na itutulong no, sa pagbibigay po sa inyo ng konting idea regarding po sa mga batas po natin at ano po yung mga dapat natin gawin no, para maisang tabi po natin no, yung isipin po natin dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to. So nagtanong nga po kayo na may natanggap kayong email no, galing po sa Bangko Sentral, nakakasuhan daw kayo ng small claims. Ha? Napakalakas nyo naman po sa gobyerno. Biruin nyo Pinag-aksayahan kayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas para kasuhan mo kayo ng ng small claims. Aba, matindi. Di ba? Well, ito po, unahin muna natin, ano ho ba ang function? At ano po ba ang Bangko Sentral ng Pilipinas? Okay, para bago natin siya sagutin. Okay. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas po kasi is responsable po yan, sa maintaining ng price, tsaka yung mga para magkaroon ng monetary stability po sa Pilipinas. No, pati po yung yung mga financial system, tsaka yung maintaining po yung ating currency. Okay? So nasaan po doon yung paghahabla ng small claims? Di po ba wala? Oh. At saka po ang Bangko Sentral din po ang kumbaga nagre-regulate po sa mga interest rate. So nasaan po doon yung pagsasampa ng kaso ng small claims? Di po ba? Hindi naman ho tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas nakahiram Di po ba? Sus Maria Josep itong mga to. Rule of the thumb po. Rule of the thumb, ha? Kung kanino kayo nakahiram, yun po ang maghahabla sa inyo. Sa Bangko Sentral ho ba tayo nakahiram? Di ba hindi naman po? O nakita niyo? Napakaliwanag. Walang kaalam-alam po sa batas yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Maski po yung sangay ng gobyerno, idinadamay po sa mga kataduhan nila. Di ho ba? May maipanakot lang. Oh. Po pwede naman ho kayong kausapin ng maayos. Di ho ba? Yan ho kasi ang mahirap sa kanila. May pera, nagpautang. Pero walang alam sa pagpapautang. Lalo na sa paniningil. Di ba? Kailangan ho kasi pinag-aaralan nila yun. Or, nag-hire sila ng tao na magiging responsable doon. Yung may alam ho doon sa sa pagpapautang, hindi yung kung sino-sino inilalagay nila diyan. Sus Maria. Kaya ho nangyayari ho ngayon. Wala na, nagkakaleche-leche na ho ang financials ho ng mga kababayan po natin. Hindi na ho sila marunong humawak ng pera nila. Umaasa na lang po sila sa utang kasi napakadali nga mangutang Di ho ba? Ida-download mo lang, padadalang ka na ng pera. Maski nga ho walang trabaho at estudyante, pinauutang. Di gaano kadali humanghiram ngayon. Di ho ba? Kaya lang po, ang pinakamahirap doon is yung bayaran na. Di ba? Kasi po, tingnan nyo da-download mo, bibigyan ka na ng didisbursan ka na ng pera. Hindi man lang in-explain yung obligasyon nyo. Di ba? Napaka-importante yun noon. Magkano ba yun na-approve? Di ba?
Magkano ba yung interest rate? Magkano yung processing fee? Gaano kahaba yung termino? 'Di ba? Dapat dinidiscuss yun doon sa kanilang apps. And, syempre, tayo naman ho, 'di ba? Basahin naman ho natin. 'Di ba? Hindi ho yung click lang ho tayo ng click. Tapos at the end of the day, pagka nakita natin doon sa sa repayment instruction, ayun na, magugulat na ho tayo. 'Di po ba? Gawin ho natin yung ating due diligence. Okay? Bago tayo manghiram dyan sa mga yan. Paulit-ulit ko yung sinasabi yan. I-check nyo muna kung legitimate yan. Kasi ho, tingnan nyo ha, yung mga abusadong online lending apps na mga fly-by-night, mga walang nga talaga yan. Okay? Now, pagka dyan kayo napapunta, wala na, ubos na ho. Wala na. Talagang, lahat ng pangwawalang yan, gagawin ho sa inyo. So, i-check nyo po kung legitimate yan. Isa lang naman po ang pupuntahan po ninyo sa SEC, yung Recorded Online Lending Platform. Okay? May list po iyon. Pag nandun po yung OLA na yan, well, legitimate yan. Meaning, incorporated, may certificate of authority, at kasama sa Recorded Online Lending Platform. So, ibig sabihin, pwedeng magpautang online. Now, hindi ko sinasabi na pagkasama doon sa Recorded Online Lending Platform ay maayos ng kausap yan. O, di ba? Hindi na gumagawa ng kalokohan yan. Di ba? Hindi na nangaharas yan, mababa interest niya, hindi po. Okay? May mga bugok at abusadong online lending apps pa rin po na nandyan po sa recorded online lending platforms. Okay? Ako, ang napakalaking question mark po sa akin is, yun pong na-revoke na mayroong 7 na OLA, nakabalik. Okay? Kasi para sa akin, pag sinabi mong revoke, di ba, tapos na yun. Knockout ka na. Diba? Hindi ka na pwedeng bumalik. Revoke nga Iba ho kasi yung suspension sa revoke. Pag sinabi mong revoke, wala na talaga. Tapos na yon. Okay? Hindi, kaya lang, ulitin ko po, hindi ho ako taga SEC. Sila ho ang may bylaws niyan. Sila ho nakakaalam yan. So, irespeto po natin kung ano yung desisyon ng SEC. Kaya lang, siyempre, question mark yon. Bakit nakabalik? Kasi nga, revoke Kasi kahit sa natin tingnan natin sa diksyonaryo, yung revoke, ibig sabihin po yun yung huling-huling magiging penalty. Diba? Kumbaga, yun yung huling hatol sa'yo. Diba? Tatanggalan ka na ng lisensya. Revoke nga Diba? Kung suspended yan at nakabalik, wala akong question dun Diba? Pero, ikaw, revoke, tapos nakabalik, malaking talagang question. Kaya lang, sasabihin ko nga sa inyo, I will not question the authority of SEC. 'Di ba? Ano nila 'yon, turf nila 'yon. Ano alam ko doon, 'di ba? Ang alam ko maningil. 'Di po ba? Now, balik tayo doon sa nagpadala sa inyo mensahe. Biruin niyo BSP. Maghahabla sa inyo ng small kalokohan mo. Hindi kayo pag-aaksaya ng panahon doon kasi ang nire-regulate ng ng BSP, yung pong bangko, mga financing, tsaka po yung mga nagpapautang. Okay? And even the interest rate. Bakit kinalaman nila sa utang po ninyo? Ang dapat maghabla sa inyo, kung talagang gustong maghabla, okay, is yung pong nagpautang po sa inyo. Huwag kayong maniniwala dyan sa mensahe na yan, pananakot lamang po yan. Halatang-halata po, di ba? Walang alam sa batas, walang alam sa paniningil. Kasi kung ako yan, hindi ko kayo gaganyan kakausapin ko kayo ng maayos. At definitely, kakausapin ko management. Hindi naman dapat tayo ganyan magpautang. Bira lang tayo ng bira. Diba? I-explain natin. Diba? Meron ako napasukan na dati na lending. Hindi ko kukusunada kung paano sila magpatakbo. Nilayasan ko po, nag-resign ako. Kasi kung hindi siya sa principles ko, inaalisan ko po. Kasi hindi ako magiging masaya Di ba? Kasi para sa akin, kung saan ka namamasukan, dapat masaya ka. Okay? Yes, I know, mahirap talaga maghanap ng trabaho. Kaya lang, hindi ko kumbaga hindi ko kayang kainin or hindi ko kayang tanggapin kung ganun yung nila sa pagpapatakbo ng lending, di ba? So inalisan ko na lang. Ako na mismo ang umiwas para po kumbaga magkaano kami ng hindi na kami magkagulo pa sa loob. Although yes, nagkakaroon kami ng friction ng management kasi nga ayoko hindi ko kunsunada or against my principle yung pagpapatakbo nila, 'di ba? So
Instead na magkaroon kami ng alitan, nag-resign na lang ako. Okay, sana yung iba na nandyan, na naghahanap buhay sa loob ng online lending apps na mga bugok na yan, abay, ganun din sana gawin ninyo. Ayusin ninyo. Kaya kayo hinire doon sa expertise ninyo. Hindi yung maging sunod-sunod. Ano kaya aso? Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan na yan. Pananakot ho yan, napakaliwanag pa sa sikat ng araw. No? Isang tabi nyo ho yan. No? Ang gawin po ninyo, kagaya ho na lagi ko sinasabi, mag-focus po kayo doon sa kaya nyo kontrolin. Yung pong inyong isipan at ang inyong damdamin. Okay? Pagtuunan nyo ng pansin yung inyong hanap buhay kasi po, doon po tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw eh. Di po ba? Tapos magtabi tayo, pakunti-kunti. Pag nabuo na, bayaran nyo po ng buo. Okay? Ang lagi ko po sinasabi, kung yan ay bugok at abusadong online lending apps, yung illegal, kung ano lang po yung dinisburse sa inyo, yun po ang bayaran po ninyo. Pero kung yan ay legitimate, makipag-usap po kayo. Kasi po, meron tayong ceiling on interest rate. Okay? So, dapat nila sundin yun pagka 10,000 pababa yung nahiram po ninyo. Now, kung mas mataas po sa 10,000, unfortunately, wala tayong ceiling doon. So, kung ano po yung napag-agrihan ninyo, yun po ang masusunod. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.